Isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat, mga minamahal po naming taga-subaybay at tagapakinig. So, salamat po at ngayong gabi po ay meron po muli tayong online Bible study. At tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ano po? At ang ating pong pag-aaralan muli ay ating pong itutuloy, yun pong spiritual growth through Bible reading. Mga minamahal po naming taga-subaybay at tagapakinig. So, ngayong gabi ay atin na po itong pag-aralan at pasensya na po dahil kami po ay hindi nakapagturo noong nakaraang linggo dahil meron lang po kami inasikaso. But ngayon po ay tayo po muling mag-aaral at pong babalikan yung ating pong pinag-aaralan. So, ating pong muling pag-aralan itong spiritual growth through Bible reading. Paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagbabasa ng Biblia. So, akin pong babasahin muna yung ating pong text sa Psalms 119, verse 9 and 11, mga minamahal. So, sabi po ng talata, sa Psalms 119, verse 9 and 11, sabi po dito, paanong lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? So, paano daw? Sabi po ng talata, sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Verse 11, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So ngayong gabi ay atin pong pag-aaralan yan, at maganda pong patuloy natin pag-aralan at aralin ng salita po ng Panginoon upang tayo po, sabi nga, ay magsilago sa ating pong buhay pananampalataya. At ang ating pong buhay pananampalataya ay ating pong pagsumikapan dahil hindi ho instant. Sabi ko nga palagi, hindi po instant na pag kayo po naligtas ay kayo po malago na agad. Yan po ay may process. Ano po? So ngayong gabi tayo po ay muling mag-aaral. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Tayo po pumigit. Aming Diyos, salamat po muli sa gabing ito. Salamat po na kami po ay inyo pong binigyan muli ng pribilehiyo upang makapag-aral ng inyong salita. Nawa po ng Diyos ay kayo po ang patuloy na magpala ngayong gabi ng aming pong pag-uusapan. Nawa po Panginoon ay abutin niyo po ang bawat pangangailangan ng bawat anak niyo po Panginoon Diyos. Maging ng mga napakikinig po namin mga bisita, nawa po Panginoon Diyos ay inyo po silang kausapin sa pamamagitan po ng aming pong pag-aaralan ng inyong pong salita. Ako po na inyong abal lingkod ay inyong pong muling kahabagan, Panginoon. Banal na Espiritu, akin pong hinihingi ang inyong pong kapangyarihan at ang inyong pong karunungan, Panginoon, upang akin pong maipahayag ang inyong pong salita, Panginoon Diyos, ngayong gabi. Ako po inyong ilagay sa inyong likuran, tayo po, Panginoon Diyos, ang muling magsalita ngayong gabi, Panginoon. At samahan niyo po kami, ang lalang po ng kaaway, ay niyo pong iwaksi, Panginoon, hindi po siya nararapat sa usapang ito. Kaya, Panginoon, basbasan niyo pong aming usapan at kayo po ang patuloy na magpala, Panginoon. Ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, yan po, isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat. So, ngayong gabi ay tayo po yung muling mag-aaral. Kaya masarap pong aralin ang salita po ng Panginoon. Dahil ang salita po ng Diyos ay wala ho itong ipapayong masama sa atin. Kung inyo pong babasahin ng Biblia, ang ipapayo po ng Diyos sa atin, mga minamahal, pag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ay pawang ayos. Kaya po kami naging ayos, hindi ho dahil namin. Mga minamahal, hindi po dahil ng aming galing, ng aming diskarte, kundi dahil po ng karunungan ng Diyos, ito pong salita ng Diyos, na pinababatid po ng Diyos sa atin. Kaya mga minamahal, kung gusto niyo pong lumago sa inyo pong buhay pananampalataya, ay read our or your Bible. Basahin po natin yung Biblia. So kaya sabi po niya, kung gusto talaga nating lumago sa ating buhay pananampalataya, kaya sabi ko nga, ang ating pananampalataya ay hindi po instant. Yun po kaligtasan. Ginawa po ng Panginoong Jesus, ang gagawin lamang po natin, magsisi at manampalataya sa Panginoong Jesus. Pero pag ikaw ay naligtas na, sabi nga ng talata dito, akin pong babasahin sa 1 Peter, akin lang po isisingit,
Gaya ng mga sanggol na bagong panganak. Ibig sabihin, pag kayo po'y bagong ligtas, tayo po ay nihalin tulad sa bagong mananampalataya, bagong tao. Ibig sabihin, as a newborn babe, sabi po din ng talata, as a newborn babe, desire the sincere milk of the word. Sabi po ng talata, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasayin ninyo ang gatas na walang daya, naukol sa Espiritu. Tingnan niyo po, naukol sa Espiritu. Ibig sabihin, kinakailangan po natin ng salita ng Diyos. Dahil yung pong salita ng Diyos, ang pagkain ng ating pong kaluluwa, mga minamahal. So kaya sabi dito, sabi pa ng talata, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, ang pagkain ng ating soul o ng ating kaluluwa is the Word of God, mga minamahal. Dini po tayo lumalago sa ating buhay pananampalataya. Kaya ngayong gabi ating pong pag-uusapan ay, sabi nga dito, kung gusto talaga nating lumago sa ating buhay pananampalataya, dapat ganito ang ating gawin. So, yung mga gagawin natin, ang ating pag-aaralan ngayong gabi, para tayo po'y lumago sa ating buhay spiritual, ay yung ating nararapat gawin upang tayo lumago. Mga minamahal? Dahil ako'y naniniwala, pag tayo po ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, bagaman iligtas na, maaari ikaw ay mahila ng mundo. At yun po ay subject po tayong lahat pag tayo po ay hindi nagsumikap sa ating buhay pananampalataya. Pero hindi ko po sinasabi na ikaw ay gumawa, magsumikap, yun ay bahagi ng kaligtasan. Hindi po yun. So, ikaw ay ligtas na, kaya ikaw bilang isang Kristiyano, siyempre, ikaw naman magsumikap sa iyong buhay pananampalataya. At isa sa ating dapat gawin is aralin natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Dahil ito po ay kinakailangan natin. As a newborn babe, desire the sincere milk. Ito po yung salita ng Diyos. So ngayong gabi, dini po tayo tutok mo. Dini po tayo mag-aaral sa Psalms 119. So atin pong hihiwag-hiwagin yung mga verses na atin pong pag-aaralan ngayong gabi, mga minamahal. So sabi po ng talata, akan munang babasahin. Sa verse 9, meron dito pong tanong. Merong tanong. Kaya kinakailangan po nating malaman ito upang ating magawa yung tanong na itinanong dito. Kaya nga sabi ng talata, sa paanong lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? So, hindi lamang sa binata, ay apply natin sa general. Paanong lilinisin ng isang tao ang kanyang lakad? As a Christian, mga minamahal, kung gusto natin talagang lumago sa ating buhay spiritual, kung gusto talaga nating lumago sa ating buhay pananampalataya at hindi tayo mabuhay na nakaayon sa mundong ito, kaya nga sabi ng Romans chapter 1 verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed. Sabi po, but be ye transformed by the renewing of your mind. Sabi ng talata, but be ye transformed by the renewing of your mind. So, paano natin marirenew? Pag sinabing renew, papalitan ng bago. Mga minamahal, yun po yung sabi ng talata. And be not conformed. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Kundi, mag-iba kayo sa pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin yung mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yun po yung sabi ng talata. Kaya sabi po ng talata dito, sa paanong lilinisin ng isang binata ang kanyang lakad, ang kanyang daan. So, as a Christian, may mga bisita po tayo, subject din po tayo dito. So, paano tayo magiging, ang panawagan ng Diyos po sa atin, be ye holy, for I am holy. Sabi po ng 1 Peter, ayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. So, how or paano? Kaya nga sabi ng talata, ang tanong, paano po? Kaya, atin yung pag-aaralan ngayong gabi, kung gusto po talaga nating lumago sa ating buhay pananampalataya, ay ito po yung ating gagawin. At dapat po nating gawin dahil ito po yung kalooban ng Diyos. Sabi ng talata diyan,
sa paanong lilinisin ng isang binata ang kanyang daan. Ano? So, nandito na po sa verse 9, sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Hear it. Ano? Pakinggan mo ito. Yan. So, as a new Christian, mga minamahal, lalo na po doon sa ating mga bagong mga mananampalataya, ano? Sa mga anak ng Diyos, sa bago, kinakailangan nating makinig ng salita ng Diyos. Kaya po ang isang Kristiyano lumalago dahil siya ay nakikinig ng salita ng Diyos. Yun po yung sabi. Ano? Sa paanong lilinisin, sinundan, sa pagdinig doon ayon sa iyong kautusan. Ano? Kaya nga sabi ng talata, ang sabi ng talata sa Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet. Yan po. And a light unto my path. A light unto my path. Mga minamahal. So, pag kayo po ay lumalakad sa salita ng Diyos or na naaayon sa salita ng Diyos, mga minamahal, the word, sabi nga ng talata, Thy word is a lamp unto my feet. Alam niyo mga minamahal, mahirap pong tumakbo. Ano? Sa isang madilim na lugar, pag wala kayong ilaw, baka kayo ay mag-shoot sa tabag, mga minamahal. So pag kayo po ay tumatakbo na madilim, maaari po kayong magsumasog. Ano? So kaya, kinakailangan niyo po ng ilaw. So as a Christian, ano? Mga minamahal, kung tayo po ay bago at matatagal na, wala pong exempted diyan, lahat po tayo nanghihina. Kaya, ang salita po ng Diyos yung ating kailangan. Dahil ang sabi ng talata sa Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, if you are saturated with the word of God, sabi po diyan, kapag ikaw ay saturated ng salita ng Diyos, ang sabi po ng talata, your word, sabi po, your word is a lamp, ay ilaw, unto my feet, and a light unto my path. Ilaw sa ating paa, sabi ng talata, ang salita mo ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa aking landas. Kaya marami pong mga tao na walang salita ng Diyos ay ligaw ang kanilang buhay because wala silang salita ng Diyos na kanila pong guide sa kanila pong buhay pananampalataya, mga minamahal. Kaya, napaka-importante to hear the word of God. Lalo na po ngayon tayo pinag-aaral. Kaya po pagka lagi may pangangaral dito sa salita ng Diyos, kayo po yung aming inaanyayahan to grow you. Ano? Upang tayo po lumago sa ating buhay pananampalataya, mga minamahal. Kaya napakahalaga po ng to hear the word of God. Lalo na po ngayong panahong ito. Ang dami pong mga daya ng mundo. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 4 verse 14, ang sabi po ng talata, Ephesians 4:14. Sabi po din ng talata, that ye henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Mga minamahal, ang sabi ng talata din, upang tayong huwag nang maging mga bata pa na pahapay-hapay dito at doon. Alam niyo po, pag kayo po yung bata, madali po kayong may mapaniwala, mga minamahal. Madali po kayong sumama sa kung saan-saang sa layin ng mundo. But kapag ikaw matanda na, establishado ng iyong pag-iisip, mahirap pa nang mapaalis dun sa iyong pinaniniwalaan. Ganon din po tayong mga mananampalataya. If you are established, if your faith, kapag ikaw ay establishado, ang iyong buhay ay establishado sa salita ng Diyos, ay mahirap ka pong paalisin sa iyong buhay pananampalataya. Kaya sa po ng talata dito, upang tayo huwag nang maging pahapay-hapay dito at doon. Ibig sabihin,
pag tayo po ay hindi established sa Word of God, tayo nabubuhay sa kasalanan. Ano? Dahil madali kang madala ng agos ng mundo, ng laro ng mundo, ng uso ng mundo, kaya kayo sumasali sa mga challenge, ano? Kaya, ang sabi ng talata, how? Ang sabi diyan, sa paanong lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? I-apply po natin yan sa atin. Paano po tayo magiging ayos sa ating buhay pananampalataya sa harapan ng Diyos? Ang sabi nga, hear the word of God. Yan po yung isang sabi sa verse 9, sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Kaya napakahalaga po ng salita po ng Diyos na ating pong binabasa at inaaral. Kaya mga minamahal, wag ho natin pababayaan yung ating kumbaga po yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakahalaga po na rin. Kaya sabi po ng talata, sa paanong lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Yun ho yung tanong As a Christian, paano tayo, i-apply natin, paano tayo magiging malago naman sa ating buhay pananampalataya? Kung gusto nyo pang lumago sa inyong buhay pananampalataya, kung gusto nyo pong makapagpatuloy sa inyong buhay pananampalataya, huwag po natin pababayaan yung ating palagi ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Ibig sabihin, lagi po natin binabasa. Napakahalaga po nun. Kaya sabi ng talata, huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi. Hindi lamang po binabasa, kundi meditate it, mga minamahal. Yun po yung sabi, meditate, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi. Siyempre, pag lagi mo yung naiisip, magagawa mo yun. Sabi ng talata, upang iyong kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Kaya mga minamahal, kung gusto talaga natin lumago sa ating buhay pananampalataya, read the Bible. Read the Bible para tayo po ay lumago sa ating buhay pananampalataya. Yun po ang sekreto. Isa sa sekreto para po tayo lumago sa ating buhay pananampalataya is by reading, consistent reading the Bible, the Word of God. Kaya sabi ng talata diyan, sabi, sa paanong lilinisin ng isang binata ang kanyang daan. So, how or paano tayo mabubuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos kapag tayo saturated ng Word of God, magagawa po natin yung kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po, pag kayo po halata sa isang tao, pag siya po yung karnal, halata sa kasta ng buhay ng isang mananampalataya na nabubuhay sa layo ng mundo. Yung salita, yung style ng buhay, mahalata mo sa kanya yung kanyang ambience, yung kanyang aura, pero halata mo rin yung taong masigla sa pananampalataya, yung malago sa buhay pananampalataya. Siyempre, yung backslider, ay, tinan nyo naman, ang buhay. Hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagsisimba, hindi halatang halata. But halata mo rin yung taong malago sa buhay pananampalataya. Lagi nagsisimba, lagi nagbabasa ng Biblia, masipag magbasa ng mga quotation na ginagawa ng ating mga miyembro. Tapos, kumbaga ay masigla sa gawain. So kaya mahahalata mo. So paano? Ang sabi, hear the word of God. Isa na po yung ating ngayong ginagawang online Bible study. So yun po yung ating ginagawa dapat. Huwag po natin pababayaan yan. At yan po yung napakahalaga. So yun po yung katotohanan na sinasabi dito po sa talata. Pandalawa, hear it. Kaya sabi nga ang sabi diyan, ang sabi po ng talata,
sa pagdinig doon sa iyong, ayon sa iyong kautusan. Sabi ng talata, verse 9, akala na pong babasahin ulit. Sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang lakad? Sa English po yung maganda yan eh. Sabi po dyan, wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed. Taking heed. Pag sinabing taking heed means to pay attention. Pag hindi ka kasi makakapakinig ng ayos, pag wala yung iyong attention doon, hindi mo mauunawaan yung sinasabi ng isang nagtuturo, hindi mo mauunawaan ang salita ng Diyos pagka wala ang iyong sarili doon sa iyong binabasa or doon sa iyong pinapakinggan. Kaya nga, by taking heed, pay attention. Magbigay ka ng attention. Ano? Pag nagbigay ka ng attention doon sa isang bagay, alam nga namang hindi ka nakikinig, kaya nga nandun yung attention eh. Ano? Kaya, nasabi dyan, by taking heed means to pay attention. Ano? To advise or warning. Ano? Tingnan nyo po. Pag may nag-warning sa iyo at hindi mo binigyan ng attention, patay ka. Ano? Slow down, dangerous curve, ay handaan ay palubog. Ano? Ay wala, hindi naman yan totoo. Tapos, hindi ka pa naniniwala doon sa sinabi at kung ano pang iniisip mo. Yun. Ano? Shoot. Ano? Kaluluwa pa hindi malimot. Ano? Pagka ikaw ay nasa lubog at hindi ka nagdandahan doon, may mga signages na nasa tabi ng karsada, slow down, dangerous curve, falling rock, may nakikita ang ganyan pagka mabundok ang daan, mag-ingat at merong falling rock, lumalaglag na bato, pagka hindi ka nagmalay at ikay aanga-anga, ay delikado. Kaya pay attention by taking heed. Sabi po dyan, by taking heed thereto according to thy word. In specific po. In specific, yung word, by taking heed thereto according to thy word. According to thy word. Yung salita ng Diyos. Kaya pag ikay makikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal, pag kayo po yung makikinig ng salita ng Diyos, be sure na yung attention natin, bagaman kayo'y inaantok, bagaman minsan dumarating yung pagbitin ni Satanas sa ating kung mga pilik mata, ay be sure na tayo po'y attentive na nakikinig. Dahil hindi ho natin maunawaan yung mensahe na pinababatid ng Diyos sa atin, yung salita ng Diyos na pinapaalam sa atin pagka wala yung ating atensyon. Kaya magbaon na po kayo ng maraming candy pag kayo pinakikinig ng Word of God. Para hindi ho kayo antukin. Pero pag kayo po inantok pa, hilahin ninyo yung inyong Apache. Ari po. Pihong kayo po ay gising. Yan po yung sikreto. Para kayo po ay magising. So, sabi po ng talata, to pay attention. Bigyan natin ng atensyon. Nakapokus dapat tayo dito. Hindi po kung saan kayo nakamalag na hindi na ninyo naunawaan yung sinasabi ng mga ngaral. Yun po yung katotohanan. Kaya pay attention. Kaya kung kayo po ay, especially sa araw po ng linggo, kung kayo naman po yung makakapunta rito upang makinig ng Word of God, kayo po yung pumunta. Para yung inyo pong attention ay hindi po hati. Kayo nagsasaing, naglalaba, etc. Yan. Ang sabi po ng talata, by taking heed, pay attention. At least din sa simbahan, ay kayo po yung makakapakinig ng ayos. So tayo po yung magsumikap sa ating buhay pananampalataya. So number 2, yan. Verse 10. Sabi po ng verse 10, hinanap kita ng aking buong puso, o huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Bagaman ang tinutukoy dito ay ang Diyos, hindi maaaring mangyayari na hinahanap mo ang Diyos and yet hindi mo hinahanap yung salita ng Diyos. Pandalawa po natin puntos,
Seek it. Hindi ho may sakit, hindi ho sick, Seek, hanapin. So, kung paano tayong naghahanap ng ating ikabubuhay para tayo may makain, ganoon din po dapat yung desire natin para tayo po doon sa salita ng Diyos, para po tayo lumago sa ating buhay pananampalataya. Hindi yung, kumbaga po ay hindi yung maibigan mo na lang nabuklatin ng salita ng Diyos dahil may pagpapasahan ka, chicks, ay minaalala kang verse, ay saka mabubuklatin. Hindi ho ganon. Ang sabi dyan, bagaman na tinutukoy dito ang Diyos, hinanap kita ng aking buong puso, hindi ho may kakaila na hinahanap mo ang Diyos, hindi mo hinahanap yung kanyang salita. Vice versa, hinahanap mo yung salita, hindi mo hinahanap ang Diyos. Ganun po yun. Pagka hinahanap mo ang Diyos, hinahanap mo na rin yung kanyang salita. Kung gusto mo, ngayon po ay hindi na po nagpapakita ang Diyos. Hindi katulad po ng Old Testament, talagang nagmamanifest ang Diyos, nakikipag-usap ang Diyos sa tao. But ngayon po, ang paraan ng Diyos para tayo kausapin niya is the Word of God. His Word, the Bible. Mga minamahal, kung gusto niyo po talagang seek or makita ang Diyos, ay by seeking His Word. Dahil gusto mong hanapin ang salita ng Diyos, ay ikaw naman ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, nasa bar ka, nasa sabungan ka, nasa nag-ML ka, makikita ko siguro yung Diyos yun. Ang nakita mo yung Diyos si Satanas. Dahil ang Diyos ng mga laro o ng mga game-game na yan, may mga pangalan diyang Abaddon, mga ganyan, mga distract. Si Satanas yung makikita ang Diyos diyan. But, kung gusto niyo po talagang makita ang Diyos at lumago sa inyong buhay pananampalataya, seek His Word. The Bible, yung salita niya. Napakahalaga po na yan. Kaya sabi po ng talata diyan, hinanap kita ng aking buong puso. Why? Bakit? Upang, huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Kaya, napakalaking porsyento po talaga na tayo po ay makakapagpatuloy sa ating buhay pananampalataya at lumago sa ating buhay pananampalataya pagka tayo po ay nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng talata, nasabi po diyan, hinanap kita ng aking buong puso, huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Ang sabi po diyan, ang sabi, let me not wander from thy commandments. Pag sinabi pong wander, ang sabi diyan, meron ba akong nakalagay din wander? Pag sinabi po kasing wander, yung magpagala-gala, yun ang idea. Magpagala-gala. Kumbaga ay, ang isip mo ay sabog-sabog. Wala kang focus. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay inihalin tulad sa isang angkor. Ang barko po, kapag yan po ay nakadaong, ibinababa po nila yung angkor, yung angkla. Alam nyo, sa mga magbabarko diyan, sa mga seaman ho diyan, seaman loloko, so ganyan, pag ho sila ay dadaong, ibinababa po nila yung kanilang angkla para yung barko ay hindi po madala ng alon. So, yung barko, bagaman malaki, pagka hindi nakababa yung angkla, yun po ay ilalayo ng alon palayo. So, ang salita ng Diyos ay inalin tulad sa angkor or angkla. So, para tayo po ay maging stable, sabi po diyan, let me not wander from thy commandments, para tayo po ay maging stable sa ating buhay pananampalataya, seek the Word of God. Yun po, yung sabi. Kaya, mga minamahal po natin mga taga-subaybay, taga-pakinig, tayo po ay maglalago sa ating buhay pananampalataya, makakapagpatuloy sa ating buhay pananampalataya kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Napakahalaga po nito. Kung gusto nyo po na lumago sa inyong buhay pananampalataya, seek the Word of God. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Ito po
ang isa upang tayo po ay makapagpatuloy at lumago sa ating buhay pananampalataya. Ano? Wala ko kayong makikitang Kristiyano na lumago sa buhay pananampalataya na hindi nagbabasa ng Biblia. Yun po yung totoo. Dahil ang Biblia ay ang pagkain ng ating kaluluwa. Kaya nga sabi ng talata, Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. May mga pilosopo, oo, sa kanin din. Hindi ho yun. Ang tinutukoy po doon ay yung spiritual na kalalagayan mo. Ang pagkain po ng ating soul is the Word of God. Dito po tayo pinalalakas ng Diyos sa ating buhay pananampalataya kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya kapag hindi po kayo nagbabasa ng salita ng Diyos, asahan po ninyo na ang ating pong buhay pananampalataya ay hindi sa palago. Kundi sa pagupo. Hindi sa palago, kundi sa pagupo. Yun po yung totoo. Sa pabagsak, hindi ho sa pataas. Kaya maraming mananampalataya, ang tagal ng Kristiyano, pero ang buhay Kristiyano ay hindi lumalago. Why? Dahil once in a blue moon na lang magbasa ng Biblia. Hindi na nagbabasa ng Biblia. Ay pag-attend pa ng church, pinabayaan pa. Ay di lalo na double whammy ka ngayon. Kaya sa amin ng talata, hinanap kita ng aking buong puso, o huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Kung gusto po nating lumago sa atin ng buhay pananampalataya, ito po yung ating gawin. Hear the word of God. Seek the word of God. Seek it and hear it. Kaya sabi po na ng talata sa Psalms chapter 1. At alam niyo po, hindi lang sabi po diyan, pag sinabi pong seek means to try to get or achieve. Seek means to try to get or achieve something. Pag ho kayong pag kami, sabi po diyan, pag sinabing seek, talagang pinagsisikapan mo maabot yung isang bagay. Yun po. Kaya ang sabi ng talata diyan, sa verse 10, hinanap kita ng aking buong puso. Hinanap kita ng aking buong puso. Kaya ang sabi po ng talata diyan, huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. So kaya pala, na sinasabi ng writer na hinanap kita ng aking buong puso, meron siyang pakay, meron siyang gustong mahit. Ang sabi diyan, upang huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Kapag hinanap niyo ang Diyos, hahanapin niyo yung salita ng Diyos, at pagka kayo saturated ng Word of God, hindi po kayo malilihis sa pinag-uutos ng Diyos. Kaya kayo mabubuhay sa kalooban ng Diyos. Yun po yung katotohanan. Yun po yung sinasabi ng talata. Kaya nga sabi ng Psalms, verse 1 and 2, at meron pong maganda na sinasabi dyan. Kaya sabi dito, sa verse 1, mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Pag tayo pinagsisilakad sa kautusan ng Panginoon, ibig sabihin, sakdal kang tao ka. Dahil imposible namang lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, and yet, ikay nabubuhay sa kasalanan, hindi mo maaari yun. Hindi mo pwedeng ipagsama yun. Nabubuhay ka sa nasakdal, nabubuhay ka na lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, saturated ka ng Word of God, and yet nabubuhay ka sa kasalanan na hindi mo maaari. Hindi ho pwedeng mamangka sa dalawang ilog na sabay. Hindi ho pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos ng sabay. Kapuputan mong isa at iibigin mong isa.
So, may pakikipagkais sa bagas, si Bilyar, at ang Panginoong Jesus? Wala. Kaya, ang sabi, mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. No? Ibig sabihin, pag ikaw pala'y lumalakad sa kautusan ng Diyos, sakdal ka. At ibig sabihin, pag ikay sakdal, ang buhay mo'y ayos. Ang buhay mo'y ayos. Kaya sabi pa ng verse 2, mapalad sila na iingat ng kanyang mga patotoo na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. Kaya sabi, na nag-iingat ng kanyang mga patotoo. Kaya sabi po din ng talata, sa verse 10, hinanap kita ng aking buong puso. Seek it upang tayo po ay lumago buhay espiritual. Basahin po natin yung salita ng Diyos. Kaya, mga minamahal po namin taga-subaybay, tagapakinig, ito po yung sinasabi ng Biblia. Kung gusto talaga natin lumago sa ating buhay pananampalataya, read regularly. Read your Bible regularly, day and night. Kaya sabi po ng Psalms, ng Joshua 1:8, kundi yung pagbulay-bulayan, araw at gabi. Meditate day and night. Read. Huwag mahiwalay sa iyong bibig, and meditate day and night. Hindi kung ano-ano yung binubulay. So binubulay kung paano kaya ako mag-rank sa MN. Paano kaya ako paano kaya ako kung ano-ano yung iniisip. Hindi. Read and meditate the Word of God. Upang sabi ng verse 10, O let me not wander from thy commandment. Upang huwag akong malayo, upang huwag akong magpagalagalang idea nito. Ibig sabihin, wala ka talaga sa Word of God. Pag wala kang focus sa Word of God, kung saan ka na lang pupunta. Magulo ang iyong isip. So yun po, seek it. Pantatlo, ang sabi po diyan, sa pantatlo po nating talata na babasahin, sabi po dito, sa verse 2, 11 muna po tayo. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Sabi po niya, thy word have I hid in my heart. Sabi po, thy word, yung salita mo, anong ginawa? Have I hid in my heart. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso. Kaya pag tayo po'y nagbabasa ng salita ng Diyos, mga minamahal, be sure na iyong nauunawaan ito at pumasok talaga sa iyong puso, tumatak sa iyong puso at ating iniingatan. Mga minamahal, dahil sabi po ng talata, thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee, upang huwag ako magkasala laban sa iyo. Kaya kapag tayo pinabubuhay sa salita ng Diyos, ang panuntunan po natin ay nasa salita ng Diyos, so yung ating buhay pananampalataya. Hindi po kalooban ng Diyos na hindi po kayo nagsisimba. Yun po. Dahil utos po yun ng Diyos. Hindi po kalooban ng Diyos na hindi po tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi po kalooban ng Diyos na tayo po ay hindi nakikinig ng salita ng Diyos. So, ang sabi mo ng talata, verse 11, thy word have I hid in my heart. Bakit nila iningatan? Dahil pag yung iniingatan, yung salita ng Diyos na yung napapakinggan, ay sabi ng talata yan upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Yun po yung sabi. Ibig sabihin, pag ating po iniingatan yung salita ng Diyos, hindi po tayo yung tagapakiglaang na nakikinig pasok sa kaliwang tainga, labas sa kanang tainga. Iba ho yun. Iba ho yung nakikinig na umabot sa puso natin, mga minamahal. Kaya,
ang salita mo, ang sabi po ng talata, ang salita mo, thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. So, pag tayo po ay nakikinig at ating pong iniingatan yung salita ng Diyos, hindi po basta na lang natin nakinig at hindi natin namutaktakan yung napakinggan natin salita ng Diyos. Pag ating pong iniingatan ng salita ng Diyos, mahirap po tayong mabuhay sa kasalanan. At yung kasalanan, kaya tayo po nagkakasala sa harapan ng Diyos because of sin. So, if we, nasabi po diyan, kapag atin pong iningatan yung salita ng Diyos na Kanya pong pinababati sa atin, halimbawa, sabi ng Diyos, magsimba ka, pagkalinggo. Pag atin nyo po yung iningatan, mas natin puso't isipan, tinanda natin, gagawin natin yun. Ibig sabihin, nabubuhay tayo sa kalooban ng Diyos. At pag tayo po nabubuhay sa kalooban ng Diyos, nagbabasa tayo ng Biblia by reading it, tayo po ilalago sa ating buhay pananampalataya. So, number 3, napuntos po natin, keep the Word of God. Keep it. Keep it. At alam niyo po, meron pong magandang bunga. Pag tayo po, pagka atin pong iniingatan, ang salita po ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya nga sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, nasabi po dito, 1 verse 8, tinan niyo po, doon sa pahuling phrases ay binanggit, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ng iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Alam niyo po, kahit po kayo Kristiyano, pwede pong ang buhay ninyo'y pighati. Kapag tayo po ay nabubuhay na hindi mo sa kalooban ng Diyos. At meron ho akong nakikitang ganyan, mga Kristiyano, mga Kristiyano nga, Kristiyano, pero pighati ang buhay, puro himutok ang buhay. Why? Dahil sabi ng talata, hindi naman ako nagsisinungaling ang Diyos. Kung gusto niyo po na kayo po ay mapasama ang inyong buhay pananampalataya, hindi po kayo lumago sa inyong buhay pananampalataya, wala po tayong asenso sa ating buhay pananampalataya, pabayaan niyo ang salita ng Diyos. Iwanan ninyo ang salita ng Diyos, misking ang Diyos na nagbigay ng salita niya, na iniutos sa atin na ating pong ingatan ang salita ng Diyos para tayong lumago sa ating buhay pananampalataya, iwanan mo. Makikita mo, lilimutin ka ho sa pusali. Sa kangkungan, ayos pa may malinis. Pero sa pusali, todo na yon. Sa deposito. Iwanan natin. Ang Diyos na nagbigay ng salita niya, yung kanyang salita ay binigay sa atin, iwanan natin, maintindihan natin. But if you keeping the Word of God in your heart, if you keep the Word of God in your heart, ang sabi po ng talata diyan, sa verse 4, then thou shalt make thy way prosperous. Alam niyo po, ang isa mga minamahal, sa ayos na buhay, sa maaliwalas na buhay, bagaman kayo naghihirap, may kilala po akong ganyan, bagaman hindi ho sila mayaman, but ang kanilang buhay masaya. Kahit nag-uulam lamang po sila na hindi naman huka sa harapan, lechong baboy, hindi man huka sa harapan, ba't yung kanilang buhay ay kita mo sa kanilang mga mukha na sila yung masasaya, dahil hindi naman ho material na bagay ang magpapasaya. Pag nakakuha ka pag ako nagkaroon lang ng maraming pera, siguro ako masaya na. Siguro pag ako nagkaroon lang ng magandang kotse, yung Ferrari at Fortuner, yan, at Pajero, yan, siguro masaya na ako. Naku po, sabihin ko po sa inyo, ang mga bagay na lumilipas ay hindi mo makapagbibigay ng tunay na kagalakan sa ating buhay. Ang tunay na makapagbibigay ng tunay na kagalakan sa ating kalooban, sa ating hungkag na puso, sa ating hungkag na kaluluwa, na uhaw na kaluluwa,
yun pong yung hindi ho lumilipas. At ang hindi ho lumilipas ay ang Diyos at yung kanyang salita. Sabi nga, ang langit lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi. Kaya mga minamahal, if either you, kung gusto mong lumago sa iyong buhay pananampalataya, seek and read and keep the Word of God in your life. Kaya sabi po ng talata diyan, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ano po yung good success diyan? Hindi naman yung good success yung ikitumama sa loto, yung ikinakapagtapos ng pag-aaral. Ang good success, yung ikaw ay nasa Diyos. Yan po yung totoo. Dahil yung pag naman ikinakatapos ng pag-aaral, nakatapos ka ng engineer, nakatapos ka ng abogado, ng abogado, nakapagtapos ka ng doktor at doctorate degree ka na. Hindi ho yun ang makakapagpasaya ng iyong buhay. Ang makapagpapasaya po sa ating buhay ay ang Diyos. At alam niyo po, ang good success na sinasabi po dito ay kapag kayo po ay nasa Diyos. Dahil minsan, ang karunungan, yan po ang nagdadala sa iyo sa kayabangan. Maraming pong mga tapos, maraming pong mga tapos sa pag-aaral, may mga pinag-aralan, ba't sila pa ang mga kurakot sa buhay, sa pamayanan, sa gobyerno, etc., etc. May mga pinag-aralan, good success ba yun? Hindi. Ang good success ay ikaw kapag ikaw ay nasa Diyos. Kaya mga minamahal, ang sabi diyan, if we keep the Word of God in our life, ang sabi po ng talata diyan, sapagkat kung magkagayo iyong pagiginhawahin ng iyong lakad, at kung magkagayo magtatamok ka ng mabuting kawakasan. Yun po yung sabi ng talata. Wala na pong ibang sinasabi ang Diyos, keep the Word of God, keep it in your heart. Sabi po ng Diyos, ito po yung utos ng Diyos sabi po ng Deuteronomy, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yan. Deuteronomy chapter 7, verse 6, verse 17. Deuteronomy 6:17, ang sabi po ng talata dyan, inyong iingatan ng buong sikap. Tingnan niyo po. Kaya ang salita ng Diyos ay hindi ho basta ingatan lang natin. Sabi ng Diyos, utos ng Diyos na ingatan natin ng buong sikap. Bakit? Dahil malaki ang porsyento na tayo po ay lumihis dito. Malaki po ang porsyento na tayo po ay umalis dito. Kaya buong sikap. Dahil hindi ho biro ang mag-ingat ng word ng salita ng Diyos. Marami hong kalaban. Marami pong alok ang mundo. Na sa tingin natin ay maganda, panguna, kaya nga sabi ng talata, may daan at tila matuwid sa tingin ng tao, ngunit ang dulo na'y kapahamakan. Sabi ng Proverbs, may daan at tila matuwid sa tingin ng tao, ngunit ang dulo ay kapahamakan. Kaya ang utos ng Diyos sa atin, ye shall diligently keep the commandment of the Lord your God. Sabi mo ng talata, ye shall diligently keep the commandments of the word of the Lord your God. Diligently, sabi po din ang sabi ng talata, inyong ingatan ng buong sikap. Ba't inuutosan tayo ng Diyos na ingatan natin ng buong sikap? Dahil marami nga akong alok ng mundo na para bagang mas maganda doon kaysa sa salita ng Diyos. Sabihin ko po sa inyo, wala na pong gaganda sa salita ng Diyos. Sa iniuutos po ng Diyos sa atin na ingatan natin ng buong sikap dahil dini po tayo mapapaayos. Dini po tayo mapapabuti. At kung ikay Kristiyano at bagong Kristiyano, ye shall diligently keep the commandments of the Lord your God. Sa ipon talata inyong ingatan ng buong sikap ang utos ng Panginoon ninyong Diyos. Yun sabi ng talata. Kaya mga minamahal namin pong taga-subaybay at taga-pakinig. Ang hamon po at ang utos po ng Diyos sa atin is diligently keep the commandment
ano? Of the Lord your God. Kaya sabi po ng talata dyan, para tayo lumago sa ating buhay pananampalataya, seek, hear it, keep it, seek it and keep it. No? Kaya sabi pa ng at alam niyo po, sabi ng talata diyan, why the Lord command us to keep His word? Because ang sabi po dito ng talata sa Psalms 25 verse 10, sa Psalms 25 verse 10, ako muna ang babasahin. Sabi po dito, lahat ng landas ng Panginoon ay kagandahang loob at katotohanan sa mga gayon na nag-iingat ng kanyang tipan. Tingnan niyo po, ang sabi po ng talata, verse 10, all the path of the Lord are mercy and truth unto such as keep His commandment and His testimonies. Ano? Sabi po ng talata, lahat ng landas ng Panginoon ay kagandahang loob. Ibig sabihin, pag tayo po ay nabubuhay na iniingatan natin yung salita ng Diyos, iniingatan natin yung kalooban ng Diyos, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, alam niyo po, ang pabor po ng Diyos ay nasa sa atin. At yung provision po ng Diyos ay nasa sa atin. Dahil sabi po ng talata, malinaw na sinabi ng verse 10, ng Psalms 25 verse 10, lahat ng landas ng Panginoon ay kagandahang loob at katotohanan sa mga gayon na nag-iingat ng kanyang tipan at kanyang mga patotoo. Yun po. Kaya kayo po, mga Kristiyano, kaya po tayo kasi, minsan, para bagang ang kamay ng Diyos ay maganit sa atin dahil nga tayo malayo sa salita ng Diyos eh. Hindi natin iniingatan yung utos ng Diyos. Kaya ang ating buhay pananampalataya ay malamig pa sa ilong ng pusa, ang sabi ng matatanda, dahil hindi nga natin iniingatan yung salita ng Diyos. Ano? Kaya hindi ho tayo makatuyag sa ating buhay pananampalataya dahil hindi natin iniingatan ang salita ng Diyos. At kapag hindi po natin iniingatan ang salita ng Diyos, yung sabi po ng talata diyan, yung kagandahang loob at katotohanan ng Diyos sa atin, yung kagandahang loob ng Diyos sa atin ay mabigat, maganit. Kumbaga, kaya sabi po ng talata diyan, verse 10, lahat ng landas ng Panginoon ay kagandahang loob at katotohanan. Saan? Sa mga gayon na nag-iingat ng kanyang tipan at kanyang patotoo. Ano? Kaya mga minamahal, ang hamon po ng Diyos sa atin, keep His commandment. At alam niyo po, pag iniingatan natin ito po yung sabi ng talata sa Psalms 119. Ito yung sabi, blessed are undefiled in His way. So, kapag ikaw pala'y nag-iingat ng patutuan ng Diyos, ang sabi ng talata, you are undefiled. Pag sinabing undefiled, kumbaga ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, dahil sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ano? But, kapag ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, you are undefiled in His way and you are blessed. Ano? You are blessed in the sight of God. Ano? Kaya sabi niya, blessed are undefiled in His way who walk in the law of the Lord. Yun po. Kaya yung kamay po ng Diyos sa inyo ay para bagang hindi maganit, para bagang kumbaga po ay ang kamay sa inyo ng Diyos ay magaan. Ano? Pag kayo gumagawa ay lagi yung provision ng Diyos ay nasa sa inyo, then nasabi po ng talata. So, sino yung mapalad? Sino yung mapalad? Ito po yung sabi ng talata, na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon, who walk in the law of
the Lord. Kaya mga minamahal namin taga-subaybay tagapanig, ito po yung utos ng Diyos sa atin. Huwag mo natin pababayaan yung salita ng Diyos. Ito po yung sabi. Kaya sabi dyan, verse 2, Blessed are they that keep His testimony and that seek Him with the whole heart. Kaya sabi mo natin, mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patutuan na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. Kaya, blessed yung tao na nagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag niyo kong iisipin na ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay parang wala kayong nakukuha. Hindi po. Diyan po tayo pinalalago ng Diyos sa ating buhay, pananampalataya. Yun po yun. Yun po yung totoo. Kaya sabi po ng Psalms, akan lang po naalala, chapter 1, verse 2, dapat ganito po yung ating attitude. Verse 1 muna tayo. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. No? Bakit mapalad? Dahil mapalad ka. Sabi po ng talata, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi. So yung tao palang mapalad ay yung nagbubulay, yung kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sabi po ng talata, ipinakita po yung taong mapalad na nagbubulay sa kautusan ng Panginoon at siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng tubig. Tingnan niyo po. Pag ang punong kahoy ay malapit sa tubigan, sabi ng talata dito, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Siyempre, hindi ka pa sa tubig. Talagang yan. Mayabong yan. Masigla yung punong yan. Na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Panahon. Talaga yung pagkadating ng panahon na yun, halimbawa December nagbubunga, hindi nakakalampas. Dahil yun yung sabi, nakatanim sa sipin ng agos ng tubig. Ang kanyang dahon may hindi malalanta. Asahan na natin. Dahil nakatanim malapit sa sipin ng agos ng tubig, hindi nalalanta. So yung halaman ho diyan sa harap ng simbahan ay minsan din nalalanta dahil hindi nadidiligan. Pero pag nagdidiligan, naman agad. So, ang sabi yan, ang kanyang dahon may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Kaya, blessed. Kaya inuutusan po tayo ng Diyos na ingatan po natin yung sa kanyang salita. Hear it, seek it, keep it. At number 4, natin pong pag-uusapan, and the last, verse, sa Samsuli po tayo. Verse 15. Sabi po diyan. Sabi po dito, verse 14 pala. Sabi po dito ng talata, ako'y nagalak sa daan ng iyong patutuo. Verse 14 and 13, aking ipahahayag ng aking labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. Ito po yung verse 14. Verse 13 na sinasabi, with my lips have I declared all the judgment of thy mouth, yung kanyang salita. So, number 4 po natin makikita, sabi po ng talata, aking ipinahayag ng aking mga bibig ang lahat ng mga kahatulan mo. Bagaman ito ipapahayag natin, sinabject mo na din po dito, share the Word of God. Kung gusto niyo pong lumago sa iyong buhay pananampalataya, hindi lang po nag-aaral po tayo ng Biblia, hindi lang po nagbabasa ng Biblia, dahil ang dami po nating alam
na hindi naman ho natin i-share yung salita ng Diyos, wala din saysay. Mas iinit ka sa iyong buhay paglilingkod kapag iyong i-share, binabahagi sa ibang tao yung iyong nalalaman. Gusto kong lumago sa iyong buhay pananampalataya. Kaya sa ipon ng talata, ang utos po ng Diyos sa atin, sa Matthew, last verse ko pong babasahin. Sa Matthew, chapter 28, ito po yung utos ng Diyos sa atin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. Utos po ng Panginoong Jesus. Sabihin, kung gusto mo pong lumago sa iyong buhay pananampalataya by reading the Word of God and share it. Bahagi mo ito. Dahil dito magsiyaon nga kayo. Go ye therefore, teach all nation. Pagdating po ng verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Yun ba yung sabi? Teach them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yun po yung sabi. Kaya mga minamahal, masarap po na habang tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, habang tayo po ay kumbaga po ay nagbabasa ng salita ng Diyos para tayo lumago sa ating buhay pananampalataya, isa din po, yung iyong nabasa ay apply mo rin by sharing to others. At dito ka po lalalim sa salita ng Diyos. At kung gusto po talaga natin lumago sa salita ng Diyos, ito po yung ating pag-aralan ay ilang bahagi o paraan para tayo po lumago sa ating buhay pananampalataya. Share. Ano sabi po ng talata Sabi diyan, ako'y nagalak sa daan. Verse 13, mapalad ka, O Panginoon. Verse 13, aking ipahahayag ng aking mga labi ang lahat ng iyong kahatulan ng iyong bibig. Ano po? Pag ikaw po ay maraming alam sa salita ng Diyos and yet hindi mo ginagawa, wala din saysay. Bahagihin mo, ibahagi mo, ilabas mo. Sinasabi nga, kung sino mo yung nagdidilig ay nadidiligan din. Kung gusto mo po lumago sa iyong buhay pananampalataya, hindi lamang napag-aralan mo, napakinggan mo, etc. Parang simba, balik, simba, atin simba. Pabalik-balik na lang, hindi walang pangyayaring nagaganap sa iyong buhay, wala ding saysay. Yun ay isa sa bahagi. Kaya, to grow our spiritual na kalalagayan or yung spiritual growth, para po tayo lumago sa ating pong buhay spiritual bilang isang Kristiyano, hear it, seek, keep, and share it, mga minamahal. Yun po yung sinasabi ng ating pong pinag-aralan. Kaya, kung gusto po talaga natin lumago sa ating buhay pananampalataya, yun po, atin pong pagsumikapan. Wala hong kumbaga ay, ba't ang mga yun ay kagagaling mag-aral ng salita ng Diyos? Ba't yung mga yun ay kahusay ng mag-aral ng salita ng Diyos? Hindi po kami magaling. Yun po yung biyaya ng Diyos. But tayo po ay magiging malalim din sa pag-aaral ng salita ng Diyos kapag tayo po ay patuloy na nag-aaral sa salita ng Diyos. At tayo po ay magiging malago sa ating buhay pananampalataya pag atin po talagang inaaral ang salita ng Diyos. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig, ang hamon po ng Diyos sa atin, isa lamang po ang hamon ng Diyos sa atin para po tayo lumago sa ating buhay pananampalataya. Read and study the Word of God. Diligently. Kaya mga minamahal, ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. At kapag hindi po tayo kumakain, siyempre po, manghihina yung ating new nature, yung ating bagong pagkatao, bagong pagkatao nasa sa Diyos.
At ang lalakas ay yung ating old nature, yung ating lumang pagkatao na aayaw sa Diyos. Kaya ang tendency ay mawawala tayo sa paglilingkod dahil yung ating yung old nature ang nagdodomina sa atin. But hindi na natin pinapakain yung salita, ng salita ng Diyos yung ating new nature. Kaya mga minamahal, kung gusto niyo pong makapagpatuloy pa sa inyong pong buhay paglilingkod sa Diyos at lumago sa buhay pananampalataya, read the Bible every day. No? Read your Bible every day. No? Day and night. No? Kaya po mga minamahal po namin taga-subaybay, ang hamon po ng Diyos sa atin, study and read the Word of God diligently. So tayo po yung manalangin, tayo po ay pumikit. Aming Diyos, salamat pong muli sa gabing ito na amin pong napag-aralan muli ang inyong pong salita. Pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig. Maging ako po na nagsalita. Wala pong malakas sa amin. Ang kalakasan po namin, O Diyos, ay kayo. At ang inyong pong salita, na inyong pong pinababatid, Panginoon Diyos, sa amin. Kaya, Panginoon Diyos, ang aking pong dalangin, at dalangin po namin bawat isa po sa amin, ay bigyan niyo po kami ng patuloy na karunungan, Banal na Espiritu, kayo po ang mag-dominate sa amin upang amin pong magawa ang inyong pong kalooban. Pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig. Nawa po pa ng Diyos ay inabot niyo po ang pangangailangan nila. Maging ako po, nawa po pa ng Diyos ay patuloy niyo pong kausapin kami sa inyong pong salita. Nawa po pa noon ay kayo po ang patuloy na magturo sa amin ng inyong pong salita ay napakahalaga. Lalo na po sa aming pong mga mananampalataya upang kami po ay lumago sa aming pong buhay pananampalataya. Salamat po, O Diyos, sa aming pong pag-aralan. Nawa po noon ay kayo pong magpala ng mensaheng na hayag ngayong gabi. Salamat po, O Diyos, na lahat po ito aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, salamat po sa ating pong taga-subaybay at taga-pakinig. So, bukas po ulit, kayo po ay aming po ulit inaanyayahan sa ating pong online Bible study. Maraming pong salamat at God bless po sa inyong lahat.